Sa bawat sulok ng Pilipinas, masisilayan ang pusong Pinoy, isang bansa na kilala sa kahusayan at kasipagan. Sa dokumentaryong ito, ating tuklasin kung paano nakatutulong ang kasipagan sa ating kalusugan ng isipan. At ito'y magagawa sa pamamagitan ng mga pagmumulat mula sa isang guro ng psikolohiya at isang mag-aaral na nagtatrabaho habang nag-aaral. Ang bansang Pilipinas, tahanan ng masisipag at matyagang mga Pilipino. Isa itong katangian na bumabalot sa ating kultura at nakatutulong sa pagpapakatino ng ating pagkakakilanlan. Ano po ang inyong obserbasyon sa kahalagahan ng kasipagan sa mental health ng mga Pilipino? Okay, ang kasipagan kasi isa yan sa mahalagang values sa ating kultura. Ito hindi lamang nagbibigay ng sustento, kundi ito rin ay nadudulot ng positibong mental health. Kasi bakit? Kapag may direksyon at layunin sa ating buhay, mas mataas ang posibilidad na magkakaroon tayo ng mas malusog na isipan. Paano nakatutulong ang pagiging masipag sa mental health ng isang mag-aaral? Sobrang hirap po kasi na ginagawa ko dahil pinagsasabay ko po yung pag-aaral pati po itong simpleng negosyo ko po. Pero naiisip ko din po na para po ito sa pag-aaral ko, magiging sa mga simpleng negosyo. Sa ginagawa ko po, nakakapagbigay naman po ito sa akin ng focus po at ng discipline. Pero minsan po nakakaramdam pa rin po ako ng pressure. Sa gitna ng pag-aaral mo at ng pagtatrabaho, paano ka nakakahanap ng balance kung in regards of your mental health? Mahirap po, pero importante pa rin po yung pagkakaroon ng mga breaks at pagtataguyod din po ng maayos na kalusugan ng katawan. At syempre po, dapat alam niyo pa rin po kung kailan niyo pa rin po kailangan ng pahinga. Sabi mo kanina, di ba nga, meron kang mga pahinga-pahinga din. Pero tayo, di ba, lalo na ikaw, third year student ka, which is, alam naman namin sa naranasan namin na sobrang hectic ng schedule kasi sobrang dami niyo na ginagawa, ganyan. Ikaw, paano yung day-to-day basis mo na, paano mo, like, ngayon dapat mag-aaral ako, ganyan, dapat ganito gagawa naman ako ng mga event ako, ganun. Ikaw, paano mo siya pinaghahati-hati yung isang araw? Sa isang araw po kasi ang ginagawa ko po para alam niyo po dapat kung ano sa dami po ng ginagawa ko, pinagsabay ko po yung pag-aaral pati yung pag-work. Dapat alam niyo po kung ano yung dapat yung unahin. Kunyari po, gagawin mo yung isa, kailangan tapusin mo muna yung schoolworks bago mo gawin yung orders. Kasi i-chat ka niyan, isa-isa tuloy-tuloy. So parang at the end of the day, sa gabi mo kukunin yung lahat ng nag-order sa'yo. So unahin mo pa rin yung pag-aaral mo or yung mga schoolworks bago mo gawin yung order. Sa kabila ng mga pagsubok, paano nakakatulong yung negosyo mo ng Korean goods sa mental health mo bilang mag-aaral? So itong negosyo ko po, itong pinagkakakitaan ko po, marami din po ako natutunan dito. Natutunan ko rin pong makipag-usap ng maayos sa mga customer. Natutunan ko rin po kung
na magkaroon ng mahabang pasensya at saka po yung pag-handle din po ng stress. At syempre po, napapasaya ko din po yung mga customer ko. Di ba nasabi mo nga na napapasaya mo yung mga customer, pero ikaw ba masaya ka din ba sa ginagawa? Opo, actually po ako, masaya po talaga ako pag napapasaya ko din yung mga customer ko. Lalo na po mga satisfied customer po sila. Kailangan din po kasi kung ano po yung ginagawa ko, maayos din po yun pagdating po sa kanila. Lalo na po pag niluluto, kailangan maayos din po yung pag-prepare, pati po yung lighting. And when it comes to the psychological benefits of hard work, it will give us sense of accomplishment. Diba? Siyempre, kapag you are a hardworking person, okay, ang mangyayari, then you will be meeting your objectives. Diba? Yung mga layunin, mga mithiin mo sa buhay. So kapag nag-hard work ka, tapos na-meet mo yung mga objectives mo, then, ayun, magkakaroon ng sense of accomplishment which will further boost your well-being, and at the same time, the other facets of your personality such as your self-efficacy, yung self-esteem mo, then kapag matataas yung gano'n natin at optimal yung levels nun sa ating personality, sa ating pagkatao, then makakatulong yun sa ating mental health sa person. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, napagtanto natin kung paano ang kasipagan ay isang napakahalagang sangkap sa ating pag-unlad at kalusugan ng isipan. Sa bawat sipag at tiyaga, nagiging instrumento tayo ng pag-asa at inspirasyon sa ating sarili at sa iba.